Video number 5. Happy ako kasi nakakagawa ako ng mock, tapos rationalization niya uh, within a day. So, kasi bakasyon. So, may time ako. Alright, so this is Gurography Free Let Review Hub. Okay? So, of course, in collaboration with Team Radicals, na super busy kasi sila. Okay, so this is a rationalization nung nung Mach 21 or 21st Mach. Okay? So kung gusto niyo pang nakiki-mock, pumasok po kayo sa sa Gurography and sa GC para mas na-update kayo. Okay? Um i, i- ilagay ko na lang yung mga links sa comment box. Okay? And if mapapanood nyo to sa Facebook, putol siya. So, ilagay ko na din yung link ng YouTube. Okay? Para buo. Alright, without much further ado, okay, so general education pa rin tayo. It is not actual SPLE June 2012, hindi ko pala naalis yan, okay? So tapos na tayo doon sa actual SPLE. Unless may maisip pa ako, then idagdag ko na lang sa mga to. Okay, so this is once again Smarter Together with Miss KF. Alright, so let's start with number 1. Okay, so chinek ko yung mock, madaming nakakuha dito kasi very easy naman, okay? So only 682 examinees passed in a nurse licensure examination out of 2,550. What is the passing percentage? Okay, so letter A 26, letter B 26.7, letter C 26.8, letter D 26.5. So ito na po yung clock natin. Kakape talaga ang lola nyo. Okay, so of course, ba't nawala yung D? Okay, so of course it's 26.7. Pakita ko na lang yung kasi alam ko naman na meron pa rin mga may dyscalculia. Okay? So ang solution niya is 682 daw yung pumasa. Ang nag-exam ay 2,550. So, of course, i-divide mo lang siya. So, ang makukuha mo ay 0.26. Okay? So, para makuha mo yung percentage, di ba, always move yung decimal to the right. Two places to the right. So, 1, 2. So, andito siya. So, 26.7 or pwede mong i-round 26.75. Pero wala naman siyang 26.75. So, we go for B. Okay. All right. Number 2, to assure healthy banking industry, the Banco Central has encouraged letter A, bank tie-up with foreign banks. Letter B, bank closure and declared bankruptcy. Letter C, bank merger. At tsaka letter D, selling of stocks to interested buyers. All right? Okay. Midnight na, pero nagkakape pa rin ako. All right. Of course, it's bank merger. Okay, so nung una kong nakita to, sabi ko, bakit bank merger? Bakit hindi bank merging? Parang ganun, di ba? Pero yun yung tawag talaga sa process. It's bank merger. Okay, so of course, letter A, bank tie-up with foreign banks. Bakit naman sa foreign banks pa? Di ba? Nabanggit na nga dito na Bangko Sentral, so dapat within lang. Okay, letter B, bank closure and declared bankruptcy. So we are talking about healthy banking industry. 'Di ba? Healthy siya. So pag nag-closure na, wala na. Okay, selling of stocks to interested buyers. So tawag dun, hindi na binebenta mo lang yung mga stocks pero it doesn't mean na tumataas yung yung value or nagiging stable yung bangko by selling stocks. Okay? Because yung bakit ini-encourage ng Bangko Sentral yung bank merger is para mas lumakas yung
pagdating sa stability, parang gano'n, mas yung of course pag nag-merge sila, mas malaki yung capital, 'di ba? So kaya healthy banking industry. Okay. So meron pa akong na encounter na 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 concept dito, yung acquisition. Okay? So, of course, although halatang-halata naman yung meaning ng acquisition. So, bank merger is parehas sila, mag-merge sila, and then they work as partners, 'di ba? Walang mas mataas, walang mas mababa. Yung sa acquisition is binibili nung parang may dominant na ano na or bigger uh, na bangko. So parang operation wise kung ano yung style or yung operation uh, way of operating nung dominant bangko, yun yung gagamitin. Pero pag sa bank merger, syempre mag-uusap na sila how to do this, how to do this. Okay. So ito yung mga popular daw or mga famous merging. So BDO, Equitable, BPI, Far East, tapos PNB, Allied Bank. Nag-merge na sila. All right. All right. Number three, the Department of Agriculture noted that only one-third of the palay produced are used to advantage. What measure was adopted to save observed harvest wastage? Okay. So dalawa lang naman yung pwedeng pagpilian diyan, 'di ba? So rice milling process at saka palay drying and storage, 'di ba? Kasi rice transplanting method doon na sa sa planting pa lang 'yan, 'di ba? Ang sinasabi is yung pag na-produce na yung palay. Okay. Palay exchange and marketing, that is after na, 'di ba? So why I went for palay drying and storage. Parang we can imagine din naman talaga na, 'di ba, pag halimbawa nagda-dry tayo ng palay, lalo na pag binadry doon sa illegal yun doon sa may sa highway, 'di ba? So marami talagang na-waste kasi kinakain ng manok. Okay, masaya yung manok, pero meron ding mga natatapon, 'di ba? Kasi may mga taong naiinis. Ano ba 'yan? Bakit ba sila dito nag-dry? So ginaganon nila, 'di ba, or mga vehicles, 'di ba? So maraming natatapon. Yung sa rice milling process kasi ah mas naka-focus siya dun sa efficiency nung milling process. So kung tutuusin, maganda naman na yung milling process natin. And kung meron man nasasayang, konti na lang. Mas madami pa rin talagang na waste dun sa palay drying pa lang. O minsan nga hindi siya nagda-dry, 'di ba? So nabubulok na lang. Yan, ganyan. O, sa pag-storage din. Paano kung nabasa nung pag-store dahil sa bagyo? Hmm. Okay, number four. In order to avoid unnecessary stress in the ARM election. Okay, or this is BARM actually. Kasi, tag doon, ah, ito na yung bagong What measures were undertaken lately in the lately by the government? Okay, hindi ko na naman na-check yung niya. Okay, so letter A, maintained a status quo on personnel. Letter B, allowed a reorganization of the structure. Letter C, postponed the election to a later date. Letter D, started a motion for recall with the COMELEC. Okay. Okay, so ang sagot dyan is postpone the election to a later date. Okay, so we are talking about yung government. Ano yung ginawa nilang action, di ba? Yung maintain the status quo on personal, bakit naman, di ba? Uh, para ang layo-layo na nun. Okay, letter B, allowed a reorganization of the structure. I don't think so. Okay? Wala naman akong nabasang ganun. Okay? But this one, yung na-postpone ng the election to a later date, napanood ko na yan sa TikTok prior pa. 'Di ba? So, nakita ko na yan. So, alam ko na
na it is ratified by a Republic Act. So ito na nga, so tong RA 12123 na nasignan ni BBM. So na-move yung ano nila from May to October. Okay, letter D, started a motion for recall with the commission. So we are just talking about election. Wala pa tayo sa with the COMELEC. Wala pa tayo sa recall. Alright. Alam niyo naman po siguro yung recall, 'di ba? Yung parang um like for example si Alice Go, 'di ba? Yung parang rini-recall siya kasi hindi daw siya qualified to begin with. Okay. Okay. So bakit three? Dapat five to. Okay. So, pangungusap na tumutukoy sa pangyayaring pangkalikasan or pangkaligiran. Okay. So, letter A, temporal. Letter B, existential. Letter C, phenomenal. Letter D, modal. Okay. So, ang answer ay phenomenal. Okay. Alright. Ito ay pangungusap na walang pandiwa. Ito ata yung mga example nung pangungusap na na walang pandiwa. Or walang paksa, sorry. Pangungusap na walang paksa. Okay, so it's phenomenal. Parang kahit pa paano may mga term talaga na mahuhulaan mo, di ba? Kasi sabi niya pangyayaring pangkalikasan. So phenomenon, di ba? Earthquake, mga ganon, di ba? Those are phenomenon. Or hindi lang naman yung earthquake ang phenomenon. For example, solar eclipse, di ba? Phenomenon yon. Okay, so mahuhulaan mo na phenomenal. But let's discuss quickly na lang this one. Letter A, pag temporal, ang clue ko dati dito is T is for T. Temporal means time. Okay, so for example, bukas na tayo lalabas. Parang ganon, di ba? May time. Kailan ba ang Labor Day? Mga ganon. Kasi Labor Day, right? It's time. Alright, existential, existence, di ba? Pagkakamayroon or pagkawala, di ba? Wala akong gusto sa'yo. Mga ganon. Okay, meron ka bang pera? Pautang naman. Mga ganon, existential. And the modal, gusto, nais, pwede, maari, yan, yung mga, um, ano niya, dapat o kailangan. Okay, so for example, gusto ko ng ice cream. Parang ganun, okay? Nais mo bang malaman? Mga ganun. Those are under modal mode. All right. Okay. Number six, children in upland places are found affected by enlarged goiter. Okay. Which of this situation may help this group of children? Okay. Letter A, add iron to diet. Letter C, expose the children to ultraviolet rays. Letter B, add iodized salt to diet. And letter D, add iodine drops to diet. Okay. Alam ko na dalawa yung pinagpilian nyo dito. Okay. Okay. Kasi letter A, add iron. Ang pinag-usapan natin ay goiter, 'di ba? Ang iron is for anemia, 'di ba? Okay, expose the children to ultraviolet rays. Mhm. 'Di ba? Ang layo na. Alright, so ang pagpipilian mo lang, add iodized salt to diet, tapos add iodine drops to diet. Okay? Pero pagkabasahin niyo ulit, upland places. Nung nabasa ko to, naisip ko yung ni Cara David, yung how do you call that? Yung documentary niya na sa mga kapatid nating ITAS na marami sa kanila may goiter. Parang very common talaga sa kanila, 'di ba? And sinasabi dun sa documentary na napakadali lang talaga yung sagot nun. They just need salt, 'di ba? Pero dahil nga bihira silang bumaba to even buy salt, wala silang access, 'di ba? And then syempre hindi rin naman enough yung diet nila doon kasi tubers usually ang kinakain nila, 'di ba? Yung add iodine drops to diet naman, pwedeng-pwede naman 'yon. Pero yun na nga upland places kung hindi nga nila ma-access yung iodized salt, yung iodine drops to diet
pa ba, yung iodine drops pa ba, syempre kailangan din ng access dun sa health, 'di ba? Ah, um, or sa program ng gobyerno about health, 'di ba? Hindi nga sila nakakababa to buy salt. So, pinaka-feasible at saka pinaka-sustainable is letter B. Okay. Number seven, which is a destructive fishing method wherein fishes are driven out of coral reef by pounding the corals with a heavy weight. Letter A, cyanide fishing. Letter B, line and hook. Letter C, dynamite fishing. Letter D, muro ami. Okay, natutuwa talaga ako na gumagawa ng mga ganito kasi marami din akong natututunan. Ito yung gustong-gusto kong ginagawa. Okay, so kasi ang alam natin sa Muro Ami parang way of living ng mga Badjao, 'di ba? Pero it's not pala. Okay, so ang sagot talaga dito ay Muro Ami. Okay, so ang cyanide fishing muna, gumagamit sila ng sulfur cyanide tablet. Tapos ilalagay nila sa water para ma-incapacitate lang yung mga fish para kunin nila and then ilalagay nila sa aquarium. Tapos ibebenta nila. Yun yung cyanide fishing. Okay, yung line and hook, syempre alam natin yung gumagamit ng fish bait. Yung dynamite fishing, alam natin, gumagamit ng dynamite. Right? Very destructive. And of course, yung muro ami. Ang muro ami pala is ano, it's type of fishing. Very destructive kasi yun nga, yan. Parang gumagamit sila ng net tapos pinapalibutan nila yung isang area na maraming coral reef. Tapos ginaganon nila, pinapound nila yung coral reef para lumabas yung mga fish and then kinakatch na nila yung fish. So, hindi rin talaga maganda kasi nasisira yung habitat, 'di ba? Okay, the Bible goes for parallelism. Mabubuo ako. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." This means, letter A, heaven is not only for the rich but also for the poor man. B, poor spirit can be an open gate to heaven. Letter C, poorness in spirit is not a way to hell. Letter D, the materially poor can go to heaven. Okay. Oh, okay. Ito na pala 'to pero hindi ko na tawag dun, namali yung na-input ko kanina dun sa Mac board. Na-check ko naman agad. Alright. Okay, poor in spirit. We're talking about in spirit. So, hindi siya about being at yung sa mayaman materially. Okay, so letter D, wala na yan. Okay? Poorness in spirit is not a way to hell. We are not talking about hell. We are talking about kingdom of heaven. Okay, so may mga sagot talaga na parang siya yun, pero always check yung tanong, okay? Letter A, heaven is not only for the rich but also for the poor man. Wala naman tayong sinasabi about rich and poor, 'di ba? So letter B, ang sagot, poor spirit can be an open gate to heaven. Okay. Why? Kasi ang basically ang sinasabi niya is pag poor in spirit ka, um pwedeng maging way mo yun to go to heaven, 'di ba? Kasi yun yung yun yung parang hindi naman requirement. We cannot say requirement. Yun yung isang way para i-accept ka sa heaven dahil kailangan mo ng salvation. Parang ganon. Okay. Okay, number nine. At the Philippine General Hospital, doctors reported on the abandoned patients. This means, letter A, the patients do not have permanent address. Letter B, the patients cannot afford to pay their bill. Letter C, the patients are left by doctors. Letter D, the patients are left behind by relatives. All right. Okay, so
as lagi kong name-mention, sa board exam talaga, maraming ganyan, yung parang isip mo, actually, madali, parang ganun. Kasi, marami ka agad na maka-cancel. And usually nga, dalawa lang talaga yung pagpipilian mo. Kaya you always have to go back to the question kung ano yung mga yon. Okay? Kung ano yung nababanggit doon. Okay? So, ang ano doon, ang cue dyan is abandoned. Okay? So, it's either the patients are left by doctors or the patients are left behind by relatives. So, wala na yan yung permanent address. Wala. Kasi we're talking about abandonment. Okay? The patients cannot afford to pay their bill. Wala na yan. Okay. And of course, the answer is the patients are left behind by relatives. Because we, more on yung sa abandonment by relatives. Kasi dapat meron yung relatives to take care of them, but they were being abandoned. Okay. Number 10, the death of men in the mine was caused by letter A, suffocation, letter B, erosion, letter C, lethal smell, letter D, darkness. Of course, this is very easy. Okay, so of course, letter A, suffocation. So, pag-aanuhan mo lang naman A and B din yan, suffocation or erosion. Parang wala pa naman atang namamatay sa lethal, sa lethal smell. Unless naman, ano yun, airborne na poison, di ba? Tsaka, ano, darkness, di ba? Suffocation and erosion naman. But erosion, hindi naman nabanggit dyan, di ba? And of course, the death of men, marami sila doon. And imagine mo yung mine, di ba? Imagine mo kung natrap sila, especially sa mine, di ba? Tapos ang dami nila. Talagang mauubusan sila ng oxygen. Of course, pwede naman talaga din yung erosion, di ba? Kung paganahin mo yung utak mo, di ba? Advance kang mag-isip, di ba? Pero we always choose the best answer. Okay. Letter 11, a true patriot is indefatigable in promoting political truth. The statement means, okay, letter A hero practices political truth. Letter B, patriots are brave and cunning. Letter C, patriots are rich and truthful. Letter D, patriot forget selves to serve others. Okay, so balikan ulit natin yung mga words na andyan. Patriot. Ano ba yung patriot? Patriot yung mapagmahal sa bansa, 'di ba? Indefatigable, tireless, okay, 'di ba? Ah, may masidhing damdamin to do something, 'di ba? Hindi napapagod, okay? Political truth, okay? So, maybe ano nagpo-push siya ng ano good governance, yung mga ganun, 'di ba? Para walang corruption, yung mga ganun, 'di ba? So, ano yung magandang ano diyan? Um Sagot. Okay, so the sagot is patriots forget selves to serve others. Okay, why? Kasi if you are always pushing for halimbawa for your political truth, 'di ba? Pinaglalaban mo kung ano yung tama, 'di ba? You are sacrificing yourself, okay? Yung time mo, ganun, yung buhay mo, 'di ba? I mean, yung not yung life talaga na pwede ka mamatay ha. Yung buhay mo, yung social circle mo, ganun. And of course, the ultimate sacrifice will be kung papatayin ka kasi madami kang ine-expose, ganun. Yung letter A kasi, we are talking about patriot. We are not talking about heroes. Yan. And of course, B and C, what na yan. Ano ang tawag sa mga titik batay sa bigkas ng Ingles? Okay, sa letter A, alibata or baybayin. I'm not saying na parehas yung alibata or baybayin ha. Yan talaga yung nakopya ko dun sa ano, sa pinakopyahan ko nito. Okay, letter B, alpabetong Romano, letter C, alpabetong Filipino, and D, alpabetong Latin. Pa yan. Hirap na hirap ako ano. Meron ata akong dyslexia. Okay. So, ang sagot po dyan ay, bakit ko ba hindi na-highlight lagi? Okay, it's alpabetong Filipino. Okay, so, to start with, ang alpabetong Filipino kasi is, binibigkas natin yung A as
A, 'di ba? B as B, ganun 'di ba? C as C, hindi naman abaka like the abacada, 'di ba? Ah, yan. So ang alpabetong Filipino is 28 letters and introduce siya nung Commission on the Filipino language. Okay. So mag-ano na lang din ako dito sa ano kasi lumalabas din to dati sa mga mock boards namin sa history ng Filipino alphabet. Okay, so nag-start tayo of course sa alibata, okay, or baybayin. Okay, so ang isa pang question dyan is kung ano yung pinakaunang alpabeto ng Pilipinas. Okay, so uh, ang sagot dyan ay pwedeng alibata, pwedeng baybayin. Pero accordingly, kapag alibata and baybayin nasa options, they're both in the options, you go for baybayin. Okay, so ang alibata or baybayin, galing siya sa Arabia. Okay, so it consists of 17 letters. So tatlong patinig. Patinig is vowels, okay? And 14 katinig, consonant. C for K, okay? C consonant, K for katinig. Okay. So that is the first one. And then nung pumunta na ang mga ang mga Spanish. Okay, so they gave us yung abecedario. Okay, and abecedario accordingly, dalawa yung nakita kong niyan, sources. Accordingly, ang abecedario ay galing sa alpabetong Romano or alpabetong Latin. Okay, so yan ang problema sa SOCSA, iba't iba ang sources. Okay, but nung ang nabasa ko din sa sa resources is yung abecedario na introduce sa Pilipinas noon consist of 27 letters, 5 patinig and 22 katinig. Pero ang abecedario ay ginagamit pa din daw ng Spain ngayon and it consists of 32 letters. Okay, so yan. So una is alibata or baybayin and then the next one is abecedario introduced by Spain. And then after that, yung we are still in the history of the Filipino alphabets. After that is yung abacada na na-introduce ni Lope K. Santos, ang ama ng Balarila. Okay? So it consists of 20 letters, yung 5 na vowels. 'Di ba yung a, e, i, o, u, 'yon. 'Yun yung abakada. And then 20 na 15 na katinig. Okay, ba, ka, da, ga, ha, 'yon. Okay. And then of course, the next ito na yung alpabetong Filipino or yung modern na. Okay, so binabanggit na siya as as A B C D, 'di ba? Hindi abakada, okay? So this is the answer, okay? Batay sa bigkas ng English. Okay. So it's 28 letters kasi nadagdag yung N at saka NG. Ganon. Okay. Alright. Ito, meron akong sa pinagkopyahan ko nito, ang sagot dyan is alpabetong Roman, alpabetong Romano or abecedario. But it's not kasi ang abecedario, for example, ang letter C nila, binibigkas nila as S. 'Di ba? Ang letter T nila is binibigkas nila as T. Okay, so proof na hindi yun ang tamang sagot. And of course, ang alpabetong Latin, hindi siya talaga. Kasi, ang sinasabi nga nila is yung abecedario is either galing sa alpabetong Romano or alpabetong Latin. Okay. 13. Ang sabi ni Romulo sa isa niyang akda, ang Pilipino ay dugong maharlika. Ano ang kahulugan nito? Okay, letter A. Ang Pilipino ay sadyang matatag ang budhi. No daw yun. Okay. Ang Pilipino ay nanggaling sa malayang lahi. Letter C, ang Pilipino ay madaling maipagbili at mabola. Letter D, ang Pilipino ay di purong Pilipino. Okay, yung mga nababasa nyo dito, kinokopya ko lang po talaga yan. Okay? So, kung may mga mali-mali and sometimes hindi ko nako-correct, naduduling ako. Huwag nyo akong ibas.
Okay, so ang sagot ay ang Pilipino ay nanggaling sa malayang lahi. Okay, so may mga nabasa ako na may iba't iba yung yung linilink nila na meaning ng Maharlika, okay? So, some are saying na ang Maharlika daw ay about kapayapaan or ang Maharlika is about being a warrior, 'di ba? Pero mas marami akong nakita na resources na it means malayang lahi. Kasi ang accordingly sa dito sa pambansang diksyonaryo sa Filipino na edited by Virgilio Almario, okay? Ang ang Maharlika means royalty. Okay, related siya sa royalty. Okay, so or malayang tao. Malayang tao. And that is why ang pinakamalapit na sagot dito is malayang lahi. Okay, tingnan nyo to. Itong pambansang diksyonaryo sa Filipino is edited by Almario. Okay, doon makikita yung meaning ng Maharlika. So, Maharko, parang ipugaw lang. Maharko si Almario. Maharlika. What is that? Okay, na-delete ko. Ang number 14 ay ang Tagalog ang naging official sa wika ng Pilipinas dahil sa okay, so andito na tayo sa sagot. Right, sa Ligang Batas ng 1987, sa Ligang Batas ng 1973, sa Ligang Batas ng 1935, at saka sa Ligang Batas ng Malolos. Alright. Okay. So, ang sagot dito ay sa Ligang Batas ng 1935. Although, yung Executive Order number 134 is na sinasabi na we'll be using Tagalog as our official na wika. It was made in 1937 pero linagay na lang siya under sa Ligang Batas ng 1935. Alright. Of course, yung Saligang Batas ng Malolos, wala pa tayo noon. Nag-start daw yung pag-ano natin ng official na wika nung 1935. And pinili nila yung Tagalog kasi yan yung most spoken. Pero nung nagre-review ako, nabasa ko na marami daw talagang nag-aaway. Why they chose Tagalog? Pwede, bakit di daw Ilocano? Yung mga ganon-ganon. And that is why, nung 1959, pinalitan yun sa Pilipino, hindi na Tagalog. Although, basically, Tagalog pa din siya, pero ginamit na Pilipino kasi lagi nga daw may away-away. Ganon. And then, nung 1973, naging Filipino. 1987, naging Filipino. Number 15, di katakataka na ilang pulis ay hinihinalang kasangkot sa paglaganap ng krimen. Ano ang kahulugan ng kasangkot? Letter A, kabalikat. Letter B, kasabwat. Letter C, kabilang. Letter D, kasakasama. Okay, ang sagot diyan ay kasabwat. Okay, so ginugol ko pa rin 'to just to make sure ano ba talaga yung meaning ng kasangkot. Kasi 'di ba tayo na-learn natin yung mga words dahil sa context niya, 'di ba? So tiningnan ko talaga yung kasangkot. Ang kasangkot, it doesn't really have a negative connotation nun, 'di ba? Ang kasangkot just means involvement, 'di ba? So ang kabalikat hindi naman, 'di ba? Kabalikat is parang partnership together. Kabilang means parang belongingness, gano'n. Kasama, companionship, 'di ba? So ang pinakamalapit talaga diyan is kasabwat. Although ang kasabwat is meron na siyang negative na connotation. Parang you are kasabwat, you are an accomplice in a crime or mga bad na things, 'di ba? Yan na yung pinakamalapit.
What global population rank does the Philippines hold with its 116.8 million citizens? Okay, letter A, 10th, letter B, 12th, letter C, 14th, and letter D, 16th. Okay. So ito, pinalabas ko 'to sa ano, sa trivia ko, sa reels ko, 'di ba? So wala nang kailangang pag-usapan pa diyan. Yan yung sinabi ng Google. Number 14th tayo. This is according to ano sa interpolation nung latest United Nations data. So ako nung nagre-review ako, mahilig akong ano, bigla-bigla akong maisip, ay, ano pala yung population ng world ngayon? Yung mga ganun-ganon. And in fact, lumabas talaga siya, yung sa SPLE namin, kung ano yung population ng world. So, kaya ngayon yung sa mga reels ko, na, kung ano-ano yung naiisip ko, yun yung lalagay ko sa reels ko. Kasi we will never know, di ba? And yes, tayo yung 14th all over the world, ha? Oh my gulay. Sa liit natin, no? Tayo number 14th. All right, number 17. A swimming pool is equilateral triangle in shape. One side is 11 meters. How many meters of rope is needed to enclose the pool? So letter A, 55 meters, letter B, 45 meters, letter C, 44 meters, and letter D, 33 meters. Okay. Feeling ko naman, ano, kuhang-kuha nyo to. Okay, so, pero for the sake lang na ma-imagine, okay, ng mga, may mga dyscalculia. Ang equilateral, basta may um, that means, ano, um, pare-parehas equal, 'di ba? So, equilateral triangle, ibig sabihin pare-parehas lang yung dito yung kung ano dito, parehas diyan, tapos parehas diyan. So, ang sinasabi niya ito halimbawa ito yung ano, yung swimming pool, 'di ba? One side nito ay 11 meters, okay? Yan. So, of course, para makuha mo yung perimeter nito, i-add mo 11 siya dahil equilateral siya, 11 siya, and then 11 here. So, 11, 11, 11, 33. So, ang perimeter niya ay 33. So, how many meters of rope is needed to enclose the pool? So, kung ano yung perimeter niya, yun na rin yung kailangan length ng rope para ma-enclose yung pool. 'Di ba? O yung mga ano, yung mga pilosopo dyan. Paano yung sobra para may ano, mainot, di ba? Dapat 34. Or 33.2 meters. Correct. Natawa sa kalokohan. Okay, number 18. How did Philippine President Ramon Magsaysay tragically meet his demise in 1957? Okay, letter A, assassination by political rivals. Letter B, illness during a diplomatic mission. Letter C, plane crash in Cebu. Letter D, ambush by communist guerrillas. Okay, so ang sagot diyan ay plane crash in Cebu. Okay, maalala ko nung ano, nung high school ako dahil bata pa ako. Inaaral namin 'to, 'di ba? Siya yung pinakagusto ko na president kasi ang bait daw, ganyan. Tapos naglalakad lang daw siya na walang mga ano, mga how do you call that, escort, ganon. Tapos, ano, bigla na lang daw siyang lalabas. May nakwento pa nga na bigla na lang daw siyang lumabas sa Benguet. Ganon, ganon na. Wala lang. Parang very, very simple daw siya. So, of course, and sadly, namatay siya sa Mount Manunggal kasi yung ano, helicopter niya, yung Douglas C-47 ay nag-crash sa Cebu. Okay, so of course of course, yung ambush by communist guerrillas parang pag hindi mo na naaral to pag-iisipan mo, 'di ba? Pero hindi naman. Ah in fact, siya yung known siya na nagkwel dun sa Hukbalhap. Siya yung nagkwel doon.
Number 19, the Department of Health allows sale of drugs and medicine after thorough laboratory test. Which of these drugs is discouraged for use because of its component? Okay. So letter A, vitamin A and B, letter B, Bangkok pills, letter C, tea and sugar syrup, and letter D, syrup. Okay, the answer is Bangkok pills. Okay, so, kasi kahit hindi mo naman alam yung component, "Hala, ano kayang component nung tea and sugar?" Mga sugar, ganun, or vitamin A and B, 'di ba? Kahit naman hindi mo alam, ang andan pa rin is kung ano yung yung dini-discourage, 'di ba? So vitamin A and B, these are vitamins, okay? We are actually encouraged to take them. Tea and sugar syrup, oh my God, 'di ba? Bakit naman? 'Di ba? We we are being discouraged lang na ano to take much of this, pero especially sugar, 'di ba? All right. Pero hindi ibig sabihin na ano na kailangan nating stop. All right? Okay? All right? Kumbaga is hindi naman ano controversial kung ano yung components niya. And of course, syrup ano very general na siya. Okay, tong Bangkok pills kasi umusot na nung ano nung high school ata ako or college ako na slimming tea, maalala ko yon. Ano, tapos yun nga, naging ano siya, parang pinagbabawal ng ating government kasi hindi nga naman siya sure kung ano yung meron doon. Hindi siya DFA approved. Ayan. Okay, food markets are encouraged, okay, to handle cooked food well. One incident in a wedding party sent hundreds of guests to the hospital. It was found out that the food, okay, letter A was left uncovered, B had ptomaine poison, letter C was half cooked, and letter D was contaminated with dysentery bacteria. Okay. Okay, so ang sagot dyan ay was contaminated with dysentery bacteria. Okay, so of course, was left uncovered. Okay, hindi naman ibig sabihin niya na pag na left uncovered, contaminated na agad. Okay, 'di ba? Or pwede sigurong contaminated by dust, pero hindi ibig sabihin nun na ano, magkakasakit yung mga ano, 'di ba? Sabi nga nila, konting okay. All right, was half cooked. Hindi rin naman it doesn't mean that ano, mga hospital ang marami diyan, hundreds of guests. All right. Actually, na-google ko tong ptomaine poison. Okay, so itong ptomaine poison daw, it was attributed to food poisoning, okay? But actually, it's a misnomer, okay? Meaning, hindi siya suitable term, okay? Or suitable term na associated sa food poisoning. Hindi daw yun totoo. It's a myth, okay? Kasi ang ptomaine poison daw, nag-exist siya sa sa protein. Okay? It is not about poisoning. Hindi siya it's about poisoning. Kasi ang food poisoning daw related siya sa daw talaga ako because of course sa resources. Ang ang food poisoning is it's either caused by ano infection or bacteria. So eto, dysentery bacteria. And I googled it. Ang bacteria na nagko-cause ng dysentery is Shigella. Shigella. O, yan. Sige ka lang ng sige ng kain. Punta ka sa hospital. Malay mo, di ba? Sige lang, kumain ka lang. Baka ma-hospital ka. Number 21. What is the name of the tallest known living tree in the world? All right. Letter A, Hyperion. Letter B, General Sherman. Letter C, Centurion. Letter D, Dorner Fir. Okay. Okay, actually this is a self-made question. Okay? Kasi nilagay ko sa reels ko. So tingnan ko kung nanonood kayo ng reels, 'di ba? Cause
Hindi natin alam kung ano lalabas. Tinatanong nga, ano nga yung biggest flower, 'di ba? So, how will we know, 'di ba? So, better go prepared. Okay. So, ang sagot diyan ay Hyperion, Hyperion. Okay? So, it's an endemic siya sa California. So, sa California lang daw siya makikita. Although yung species nakikita mo sa iba't ibang ano part ng Amerika ata. Pero yung mismong Hyperion, okay, is endemic siya sa California. Kaya hindi ko na ano yung General Sherman Center at saka Dorner Fire. Kaya hindi ko alam. Hindi ko na inaffortan yan. Hindi naman yun yung sagot. Alright. Okay. Number 22. Of the state of matter, which has the weakest intermolecular force of attraction? Okay. Sana all. Okay. Letter A, solid. Letter B, liquid. Letter C, plasma. And letter D, gas. Ay, ang galing ko talaga. Hindi ko na naman na ano. Galit na ako sa sarili ko ha. Okay. Alright. So, of course, ang sagot dyan ay plasma. Okay. Okay. So, buti pa tong ano, intermolecular force of attraction na highlight ko. Okay. Because to start with, ano ba yung intermolecular force of attraction muna? Although alam ko, ano nyo, pero gusto ko lang i-explain lang din. Okay. Alright. So, yun yung ano, yung force, yun yung force para mag-bond yung mga ano, yung to be together, para mag-bond yung molecule. So, ito, kasi marami ding mga visual learners. Okay, so solid, tingnan nyo po, compact po siya. 'Di ba? So, hindi siya weak. Strongest pa nga to eh, 'di ba? Ito yung liquid, okay. Medyo ano-ano naman siya, 'di ba? Um, Di naman siya as compact as solid, pero they are close enough. Okay. All right. Okay. Etong plasma. Okay. Etong plasma and gas. Okay. So, etong plasma, parang naa-under daw siya nung ano, nung sa gas. Okay? Kaya lang, and it's also weak. Weak yung intermolecular force of attraction niya. Pero we are looking for the weakest. Okay, and that is gas. Kasi tingnan nyo naman yung gas, di ba? Parang layo-layo nila sa isa't isa. Di ba? Parang ngipin. Char. Parang stars, di ba? Ang layo-layo nila. And then, so, nakaka-move sila freely. Yan. So, weak talaga yung force of attraction. 23. Ito na naman tayo. Suffrage is a privilege in a democracy. Okay, right to vote. Those who are deprived of their voting rights are normally, okay, so they are called ano? Okay, A, penalized, letter B, disenfranchised, letter C, criminally liable, and letter D, imprisoned. Okay. Okay, so ma-remind ko lang, so mapuputol yung ano, yung video na may post. So tingnan niyo na lang po sa YouTube ha, para magkaroon din naman ako ng ano subscribers sa YouTube. Sige na. All right. Okay. So ang sagot dito ay disenfranchised. Okay. Kaya nga yung another word for ano, uh yung another word for suffrage is franchise. Okay, so noon hindi ko alam yung term na disenfranchise, pero na-encounter ko na ng another word for suffrage is franchise. Kaya nahulaan ko na pag hindi ka ano, you are not allowed or you are deprived of voting rights, disenfranchise ka. Okay. So ito yung mga nakita ko na ano reasons why ano nadi-disenfranchise yung ano yung ibang tao. So, eto, Garred. Garred C. Okay, Garred C. So, gender. Okay. Di ba noon, ano, wala namang ano, right to vote ang mga women. Okay, just because they are women. Okay. Age, of course, nadi-disenfranchise franchise pa yung mga, ano, 17 pa baba. Okay.
Residents, okay, yes, of course, residents, halimbawa, pag hindi ka taga doon, 'di ba? Hindi, of course, hindi ka makaka-vote. Kaya nga, 'di ba? Ini-import nila yung mga ano para may voters. Bata-bata sa langit. Okay, ethnicity. Okay. Ba? Um, if maalala ko, may nagkwento sa akin na yung mga sa US Samoa, 'di ba? Ang Samoa is ano, um territory ng US. So they are not called, yung mga tao doon, they are not called US citizens. They are called US nationals. So lahat ng mga territory pa ng US now, they are called US nationals. So they don't have the right to vote. Okay? Unless lilipat sila sa US at doon na sila mag-citizen, dun yun. Pwede. Alright, disability, of course, yes, kung 'di ba, if may schizophrenia ka, 'di ba? So you don't have, it makes sense naman na hindi ka pwedeng mag-vote kasi wala kang ano, wala kang, oh my God, I forgot that word. Parang wala ka sa wisyo to choose, 'di ba? 'Yan. And criminal conviction, of course, 'di ba? Kung kung convicted ka, nawawala sa yung right to vote mo. Although alam ko na may mga countries na hindi ibig sabihin na kapag ano convicted ka ay ano automatic na. 'Yan, nabasa ko noon yung Italy, if I remember it right, ano, yung mga heinous crimes, automatic hindi. Pero pag yung mga petty crimes lang, may pag-asa pa. That's, ayun, the word is discernment. So, yun sa disability, di ba, wala silang discernment. Wala silang sense of discernment. So, hindi sila makaka-vote kasi wala naman silang ano discernment on who to choose, 'di ba? So ito tong sa criminal conviction, it is upon the discernment of the judge kung petty crime yung ginawa mo, hindi ibig sabihin na makaka-vote ka na agad dahil petty. It's upon the discernment and discretion nung ano, nung judge. All right. Hindi rin pwedeng penalize. Suffrage is a privilege in a democracy. Those who are deprived of their voting rights are normally penalized. Hindi ka naman nape-penalize. Ayan. Criminally liable. Wala naman, di ba? Unless naging ghost voter ka. Ewan ko kung you are criminally liable doon. And in prison, bakit ka naman may in prison dahil hindi ka nag-vote? 24. What is a primary driver of global deforestation, leading to critical issues like biodiversity loss, climate change, and soil degradation? Letter A, agricultural expansion. Letter B, commercial logging. Letter C, wildfire frequency. Letter D, urbanization and infrastructure. Okay, so this is also self-made, pero we will never know. 'Di ba? Ang dami nung sa SPLE, ang daming mga ganito na never kong na-encounter. Ang dami-dami. Okay. Alright. So, bahala ka nilang maghanap ng mga clue dun sa mga ano, kung meron, 'di ba? Pero kung wala talaga, hindi mo talaga wala. Manalangin ka na lang. Okay. So, ito is, na-reel ko kanina. So, isinama ko na dito. So, ang sagot ay agricultural expansion. Okay. So, it consists of 80 to 90% uh, sa global deforestation, ang agricultural expansion. It makes sense kasi maalala ko naman si Robert Malthus sa kanyang Malthusian theory na yung population natin ay is growing exponentially, um, pero yung food natin ay kulang. So what do we do? Di ano lang, di plant ng plant tayo, 'di ba? So that is why nagde-deforest tayo para makaplant tayo ng mas madami. Etong urbanization and infrastructure, actually, ang top one is agricultural expansion, top two urbanization and infrastructure. Okay. Of course, commercial logging tsaka wildfire frequency, it also contributes. Yan. Pero hindi siya yung top one. Okay. And that is why we are, ano, 'di ba, ang mundo. Okay?
every country parang nag-iisip sila how to how to grow crops na sustainable, and we don't have to keep on doing deforestation, 'di ba? Like hydroponics, 'di ba? Ngayon ginagamit nila. Okay, 25. The statement, I am used to same tales, means letter A, there was redundancy. Letter B, there is nothing new. Letter C, there is great news. Okay, letter D, this is original. Okay. Ang sagot ay there is nothing new. Okay, ang pagpipilian lang naman dyan ay letter A and letter B. Okay? Pero kasi pag I am used to same tales, pare-parehas lang yung kwento. 'Di ba? So, ibig sa napaka-literal na walang bago. There is nothing new, 'di ba? Ang redundant kasi parang ang redundant kasi is may mga unnecessary repetition, 'di ba? Hindi naman ang pag I am used to same tales, hindi naman unnecessary repetition, 'di ba? Kaya lang walang pare-parehas lang yung yung parang na pre-predict mo na yung kung ano yung makakwento niya, 'di ba? Kasi there's nothing new, na pre-predict mo na siya. Ganun. Kaya mas suitable yung there is nothing new. Okay, how can we prevent developing osteoporosis? Kaway, kaway. Okay, letter A, adequate intake of vitamins A and D. Letter B, less exercise to decrease bone density. Letter C, adequate intake of calcium and vitamin D. Tapos letter D, estrogen replacement therapy. Okay. Okay. Alam ko, halos lahat nakita ko yung nag-mock kanina. Nakuha nila yung sagot. Okay. So, of course, estrogen replacement therapy. We're talking about osteoporosis. Di ba? Ang estrogen, alam naman natin, hormones ng mga babae. Okay. So, wala na yan. Letter B, less exercise to decrease bone density. Ang osteoporosis is dahil bumababa yung bone density, tapos mag-less exercise ka para ma-decrease, edi nawala na. Di ba yung bone density mo? So, mali na yon. Okay, letter A, adequate intake of vitamins A and D. Pangpagulo talaga, no? Yung alam mo kasi na ang vitamin D is very helpful sa osteoporosis, 'di ba? Tapos linagyan talaga nila A and D. Medyo magpag-iisip ka. All right. But there is a study na nakita ko ng vitamin A actually yung yung um, ano uh, minamagnify niya yung ano mo, minamagnify, no, not minamagnify, not that word. Parang mas, pinapalakas niya yung risk na magkaroon ka ng osteoporosis, yung vitamin A. Okay, so of course, ang tamang sagot dyan ay adequate intake of calcium and vitamin D. Kasi calcium, 'di ba? Alam natin naman yan mula kaya nga tayo nagmi-milk. 27. We blank adhere to the school's policy that no down payment, no enrollment. Parang no return, no exchange. Legal ba yun? Okay, letter A, strict. Letter B, strictness. Letter C, strictly. Letter D, strictest. Okay, so letter C ang sagot, strictly. Okay? Kasi unang-una, how do you call that? It sounds right, 'di ba? Yung we strictly adhere. Hindi naman we strict adhere, we strictness adhere, we strictest adhere, 'di ba? It sounds right talaga. Pero explain ko na lang din yung reason behind, okay? Or yung how do you call that? Lagi ako nag-iisip kung ano yung term ko. Okay? Kung bakit yon. Okay. So, we adhere. Okay? Adhere is a verb, di ba? So, ang hinahanap natin is yung nagdi-define, no, or nagdi-describe dun sa adhere na verb. Okay? And that is, of course, the word that we are looking there is strict, di ba? Pero pag nagde-define sa verb, kailangan natin ng
adverb. So, ano lang ba yung adverb dito? 'Di ba? Strict, hindi naman pwede. Adjective yon, 'di ba? I'm very strict. Okay? Strictness, okay? Noun yon. Okay. Strictest, I don't think there's a word na ganyan. So, itong strictly. Kasi, ang adverb of manner, di ba? Ang adverb of manner is, lagyan mo lang siya ng ly, di ba? Beautifully. Ganon. Happily. Yan. So, linalagyan mo ng ly, yung adjective para maging adverb of manner. Alright. Number 28. Okay, when Filipino communities in New York still celebrate Sinulog Festival celebration, it is called. Okay, yes, this is an actual SPLE ano nung June nung kami. Maalala ko lang na hindi ito yung tanong talaga. Maalala ko lang na yung Filipino communities sa New York is nagse-celebrate sila ng Sinulog Festival. Okay, so letter A, assimilation. Letter B, acculturation. Letter C, amalgamation. Letter D, accommodation. Okay, so accommodation. Okay, sa isa-isahin natin. Kasi madami talagang lumabas. Siguro 3 to 5 ata na ano na questions about dito sa ano sa assimilation, acculturation, to yung mga social ano, marami. Kaya lang linalagay nila sa mga situation na mapapaisip ka din. Yung alam na alam mo yung definitions ng mga to, pero parang ang galing nila, parang iniba-iba nila yung ano, yung parang parang maipapaisip mo, ito ba to? Parang ganun. Hindi ganun kadali. Hindi lang ganun kadali. Okay. So, ang assimilation, wala na yan. Kasi ang assimilation is parang, na ano ka, nakain ka na ng sistema. Yung parang ganun, di ba yung assimilation? Parang, wala ka nang itinira sa culture mo, di ba? Talagang, kinuha mo na lahat yung culture nung dominant host. Okay, for example, ako halimbawa, pumunta ako sa China, bigla akong hindi na ako nagtatagalog, ganun, 'di ba? Nagcha-Chinese na lang ako, ganun, ganun, or nagcha-chopstick na lang ako, ganun, ganun, 'di ba? So that is assimilation. Okay. Letter C muna tayo ha, kasi alam ko na very close yung acculturation tsaka accommodation. But I really read into these. Okay, so amalgamation. Ang amalgamation kasi, yung dalawang cultures, ano, pinag-combine nila, totally combine yung ano nila, yung cultures nila to make one culture. So, blending and then my isang culture. Okay, acculturation. Okay, bakit hindi acculturation yung pinili ko dyan? Okay, so ang acculturation kasi ay yung dalawang culture um nag-contact sila, 'di ba? Nag-contact sila and then merong mga ano doon na nag-mix. Pero may naiwan pa rin namang part of the ano of the culture of each other. Okay, for example, um okay, for example, yung spaghetti natin, 'di ba? Hindi naman sa atin yung spaghetti eh, 'di ba? It's from Italy, 'di ba? Pero linagay natin, parang twinik natin yung spaghetti natin para magkaroon ng sinasabi nating Filipino spaghetti. Naalala ko kasi yung spaghetti na ano na i-sample kasi may friend akong yung Filipina pero ang gusto niya na naluto na ng spaghetti is yung Italian spaghetti kasi asawa niya ay taga-Italy. Okay? So, pero kumbaga is ano ba, minix natin yung ano natin, culture natin na sweet, 'di ba? Ang ginagamit pa nga natin banana ketchup, 'di ba? 'Yon, so sweet siya, 'di ba? So, hindi naman natin talagang pinalitan yung spaghetti or we do not own that spaghetti pero nagmix lang siya, 'di ba? So, merong naiwan na culture ng Italy, being na spaghetti yung linuluto natin, and then inintroduce natin a part of our culture, which is the use of banana ketchup. Yan. Okay, so ang sagot ko dyan ay accommodation. Okay, why? Kasi, tawag dun, andun na sila sa ano, for example, itong Filipino community, sabihin na natin they are ano, American citizens pa din, di ba? Pero ina-accommodate pa rin nila yung sarili nilang
culture. Meron pa rin silang iniwan para sa sarili nila, 'di ba? So that is why accommodation. Ako, okay. 29. Ano, Joseph? Joseph weighs 84 kilos. Okay, how much will he weigh in pounds? All right. So letter A, bakit 2.3 yun? Mali yun. Letter A, 188.40. Letter B, 184.80. Letter C, 184.40. Letter D, 168. Okay, this is very easy. Okay. So, kung tutuusin naman talaga, very easy to, okay? Problema lang kung hindi mo alam yung conversion ng sa kilos and pounds. Okay. Luckily naman sa akin, dito kasi sa China, pag bumibili ka online ng bumibili ka online ng mga damit, usually nakalagay dun kung pang ilang pounds yon. So, alam ko na kung yung weight ko in pounds. So, of course, nalaman ko yon by, 'di ba? Alam ko kung ano yung conversion nun. Okay, so papakita ko pa din. Okay, so ang isang kilo ay 2.2 pounds. Alright. So, of course, para i-ano mo yan, 84 times 2.2 to get that 184.8. So, sabi ko nga, very easy. Kaya lagyan ko na siya ng trivia. Okay? Kasi baka lalabas. So, bakit, nag-curious lang din kasi ako, bakit LBS or LB? Sabi mo nang bakit LB kasi of LBS kasi pounds is mess. So, bakit LB, di ba? So, ang LB daw came from the word Libra. Okay. So, which means scale or balance. Kaya pala yung, yung, ano na yun? Horoscope, di ba, is ng Libra ay scale. Alright. Okay, and the last one, the direct transformation of a solid into gas phase without passing through the liquid phase is called letter A, compression, letter B, sublimation, letter C, freeze drying, letter D, evaporation. Okay. So, ang sagot po ay sublimation. Okay, so very easy. Sabi niya, solid into gas automatic. Di ba dapat solid, liquid, gas. Di ba? Yung parang ganun. Halimbawa, ice, tapos naging water siya, tapos naging water vapor siya. Di ba? Pero pwedeng dumiretso, solid into gas, of course. So, ang sagot dyan ay sublimation. Okay, for example, dry ice. 'Di ba? Tapos mothballs, okay? So, those are example of sublimation. Yung compression, syempre alam mo naman natin yung compression, mako-compact. Okay, freeze drying. Yung freeze drying, maraming mga dito, mga food na na-freeze dry to, sobrang tigas. Tapos yung tipong pag kinain mo good luck sa tanggal pa nga. Okay? So, ang freeze drying, ginagamit nila yung process ng sublimation. Okay, but we are talking about yung phase. Okay? All right, not the process, okay? So, and then of course evaporation naman just that is liquid to gas. That is evaporation. Okay. And then na-curious ako nung na-encounter ko to, nung nagre-review ako, na-curious ako ano yung how do you call that? Um, kabaliktaran. Ano yung kabaliktaran ng sublimation? So, ayan kaya in-include ko na din dito. It's deposition. Okay, so ang example niya is yung frost. 'Di ba? Mm, how do you call that? Yung water vapor siya, 'di ba? Water vapor sa Baguio, 'di ba? Water vapor siya. Tapos bibiglang naging frost siya. So that is deposition. Okay, so I hope may natutunan pa kayo kahit papaano. Thank you very much. At midnight na dito. Maglalaba pa ako. Okay, so once again, this is Smarter Together with Miss KF. So I really hope we got smarter together. Okay, saying goodbye. Thank you. Bye.